May mga sugat na hindi mo nakikita pero minsan, isang hayop lang ang kayang magpagaling. Isang batang babae ang tumigil magsalita matapos mawala ng ina pero isang sugatang kabayo ang dumating sa buhay niya at binago ang lahat. Sa bayan ng Lipa, Batangas, nakatira ang 11 anyos na si Maya. Dati siyang masayahing bata, mahilig kumanta, tumawa at mangarap maging guro balang araw. Pero isang trahedya ang sumira sa lahat. Habang pauwi galing palengke, naaksidente ang sinasakyang tricycle ng kanyang ina. Hindi na ito umabot ng buhay sa ospital. Mula noon tumahimik si Maya. Hindi na siya nagsalita. Kahit isang salita. Tinawag siya ng ama niyang si Ramon. Anak, kain na. Walang sagot. Kinakausap siya ng guro. Tahimik. Kinakamusta siya ng kapitbahay. Tahimik. Parang namatay rin ang bahagi ng batang dating puno ng saya. Araw-araw, nakaupo lang si Maya sa lumang bakod sa likod ng bahay nila. Tinitingnan ang bukid. Walang emosyon. Walang tingin sa tao. Lahat sinubukan ng ama niya. Doktor. Therapy. Pasyal. Laruan. Pero walang gumana. Hanggang isang maulang hapon, may narinig silang malakas na kalabog sa labas. Paglabas nila, may isang kabayong payat at sugatan na bumagsak malapit sa kanilang bakuran. May tama ito sa paa at puno ng putik ang katawan. Halatang tumakas o pinabayaan. Ano gagawin natin diyan? Tanong ng kapitbahay. Sabi ni Ramon, dalhin natin sa gilid. Kawawa naman. Pero bago pa sila makalapit, lumakad si Maya. Unang beses siyang kusang tumayo ng matagal matapos mamatay ang ina. Lumapit siya sa kabayo. Tahimik na hinaplos ang leg nito. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, napaluha siya. Dinala nila ang kabayo sa lumang kubol sa tabi ng bahay. Araw-araw, si Maya ang nag-aalaga rito. Nililinis ang sugat. Pinapakain ng damo. Dinadalhan ng tubig. Tahimik pa rin siya pero buhay na muli ang mga mata niya. Pinangalanan niya ang kabayo ng pag-asa. Hindi niya sinabi sa bibig. Isinulat lang sa papel. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting gumaling si Pag-asa. At unti-unti ring gumaling si Maya. Isang umaga, narinig ni Ramon ang mahinang boses mula sa kubol. Paglapit niya, nakita niyang kinakausap ni Maya ang kabayo. Kain ka na ni. Napatigil si Ramon. Tumulo ang luha niya. Dahil iyon ang unang salitang narinig niya mula sa anak matapos ang mahabang katahimikan. Mula noon, araw-araw nang nagsasalita si Maya pero kay Pag-asa lang. Ikinukwento niya ang namayapang ina. Ang lungkot niya. Ang galit niya. Ang takot niyang baka mawala rin ang ama. At tahimik lang na nakikinig ang kabayo. Kapag umiiyak siya, ididikit ni Pag-asa ang ulo nito sa balikat niya. Parang naiintindihan lahat. Mabilis kumalat sa barangay ang kwento ng batang muling nagsalita dahil sa kabayo. May ilang taong gustong bilhin si Pag-asa. Magandang lahi yan. Sayang kung dito lang. Pero mariing tumanggi si Ramon. Hindi yan hayop lang. Bahagi yan ng paggaling ng anak ko. Isang araw, nagkaroon ng malakas na lindol sa Batangas. Nayanig ang buong lugar. Nagkagulo ang mga tao. Sa takot, napatakbo si Maya palabas ng bahay. Pero gumuho ang lumang post sa harapan niya. Biglang sumugod si Pag-asa. Tinulak nito si Maya palayo bago bumagsak ang poste. Tumama sa katawan ng kabayo ang kahoy. Napahiyaw si Maya. Pag-asa! Lahat napalingon. Iyon ang unang sigaw niya sa harap ng maraming tao. Sugatan si Pag-asa. Halos hindi makatayo. Agad siyang dinala ng mga tao sa veterinaryo. Buong gabi, nasa tabi niya si Maya. Hinahawakan ang mukha nito. Wag mo akong iwan. Umiyak siya ng umiyak. Kinabukasan, sinabi ng veterinaryo. Malakas ang laban niya. Mabubuhay siya. Napayakap si Maya sa ama. Sa unang pagkakataon matapos mawala ang ina. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang gumaling si Pag-asa. At si Maya bumalik sa paaralan. Masayahin na ulit. Tumatawa na. Nakikipaglaro. At minsan, kumakanta na rin. Kapag tinatanong siya kung paano siya gumaling, ngumingiti lang siya. Sabay tingin sa kabayo. Lumipas ang taon.
Nagkaroon ng programa ang paaralan tungkol sa inspirasyon. Pinatayo si Maya sa stage para magsalita. Tahimik ang lahat. Huminga siya ng malalim. At sinabi, "Akala ko, tapos na ang buhay ko nang mawala si Mama. Pero may ipinadala ang Diyos para alalahanin akong may dahilan pa para mabuhay." Tumingin siya kay Pag-asa na nasa gilid ng covered court. At minsan ang tumutulong bumuo sa pusong wasak ay hindi tao. Tumayo ang lahat. Nagpalakpakan. Marami ang umiiyak. Pagkalipas ng ilang taon, naging veterinarian si Maya. Libre niyang ginagamot ang mga sugatang hayop sa kanilang bayan. Sa klinik niya, may malaking larawan ng isang kabayo. At sa ilalim nito, nakasulat, "Siya ang unang nagpagaling sa akin." Hindi lahat ng paggaling ay galing sa gamot o salita. Minsan, ang paghilom ng puso ay dumarating sa anyong hindi mo inaasahan. Kung ikaw si Maya, kaya mo bang magmahal muli matapos masaktan ng sobra?